14 years old, may karelasyon na 42. Crush mo lang. Apa. May nangyari na sa inyo. Eh alam mo naman na minor de edad, ikaw dapat ang lumalayo. Ang tawagan nyo, asawa. At alam mo na hindi pwede kayo ay magkakarelasyon dahil minor de edad at 14 anyos lamang siya. Ikaw na ang mag-adjust. Opo, sir. Hindi siya mag-adjust, ikaw. On March 2022, President Rodrigo Roa Duterte has signed into a law bill raising the age of sexual consent from 12 to 16. The previous 12 years old minimum age of sexual consent in the Philippines was the lowest in Asia and one of the lowest in the world. The law increased the age for determining statutory rape to 16 years old to provide more protection for young people against sexual exploitation and abuse. Sa isang episode ng Wanted sa Radyo, isang lola ang dumulog kay Senator Idol Raffy Tulfo tungkol sa namumuong relasyon ng kanyang babaeng apo na 14 years old, grade 7 student, sa kanilang kapitbahay na 42 years old na lalaki. Si Nene po ay 14 anyos, 14 years old. Okay. At nirereklamo po ni Lola ang kanyang kapitbahay na hindi daw po tinitigilan ang kanyang apo na isang minor de edad. Babala, maselang paksa ang tatalakayin. 14 years old, may karelasyon na 42. Opo, ang kwento ni Lola ay hinahatid sundo daw po kasi sa school si Nene. Nitong sinasabing kapitbahay nila, Idol Raffy. Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, naiyak na si nanay. Ito pong kapitbahay ninyo, akala niyo po nagbabantay doon sa anak niyo kasi natin sundo yung pala bantay sa lakay. Kailan niyo po nalaman? Ito lang po huli, sir, kasi kaya nga po ako parang hindi ko po kayang tanggapin kasi po, sir, magkapitbahay lang po kami. Sana po sinasabi niya po sa akin na nanay, nagpapasundo po yung apo niyo. Tsaka, sir, nagpapakahirap po ako, sir. Ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Gusto ko lang po matapos yung apo ko. Dalawa po sila. Halos malumpo na po ako sa paglala para makapag-aral lang po sila. Pero bakit po? Bakit po ginanon niya ang apo ko? Alam ko po nagkagusto sa kanya yung apo ko. Naintindihan ko naman po. Pero sana po hindi niya po sinira yung pag-aaral ng bata. Kasi po hindi na po ito bumagsak po yung grade. Hindi na po siya nakakuha ng 4th grading. Kaya hindi nagpapasok. Pwede ko siya kausapin, Lola? Okay lang? Opo, sir. Okay. Opo. Neneng. Po. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Boyfriend mo itong si Julius? Hindi po. Hindi mo boyfriend? Oh. Sabi ni Lola, karelasyon mo raw ito. Ha? Parang crush ko lang po siya. Crush mo lang? Apa. May nangyari na sa inyo? Wala po. Okay. Pero hinahatid-hatid ka niya, sinusundo-sundo? Apa. Okay. At ikaw raw hindi na nagpapasok. So, ibig sabihin, hindi ka nagpapasok dahil naumaling ka na rito kay Julius. Tama? Apa. Anong ginagawa niyo pag halimbawa sinusundo ka niya sa school? Wala naman po, diretso uwi po. Pero po yung gumala po kami sa palangge po. Gumagala-gala kayong dalawa? Opo. Saan kayo gumagala? Sa palanggi po, tas sa silangan po. Ano yung palanggi silangan? Yung parang ano po yun, lugar po dun sa Cavite. Ano yon? Parang lugar po dun sa Cavite. Lugar. So bakit ka gumagala-gala kasama ito? Dapat nasa eskwelahan ka, hindi ka dapat sa gala. Hindi po. Ano po yun, linggo po yun. Tapos, ano po, yung Sabado po kasi ng April 20 birthday ko po. Tapos po nung linggo, gumala po kami. Okay. Pero alam ba nitong si Julius na ikaw ay sobrang pagka-minor de edad? Opo. Oh. At hindi ka pa niya tinitigilan. Ikaw ay ginagala-gala pa rin niya.
Opo, pero po yung yung nagbarangay na po, hindi na po siya umaano sa akin. Julius de los Santos, magandang hapon. Po? Sir Julius, Po? ako, makukulong ka dito pag hindi ka tumigil. Bakit Po, wala naman po akong ginagawa. Tumutulong lang po ako. wala kang ginagawa, tumutulong ka lang? Bakit ka magdi-date dito sa 14 years old? Bawal na bawal yun, sir. Opo, kasi po sir, sa totoo lang, naawa ako sa kanya. Kasi wala daw pamasahe, kisyo, ganyan. Ayun, napadaan lang ako at nakita ko siya, hinatid ko po siya sa, sa bahay nila. Yun lang po kasi magkapit-bahay po kami. Oo nga po, ang sinasabi nitong bata, Sabado o Linggo, gumagala-gala daw kayo, pasyal. Hindi po sir. Hindi po. Gusto mo kausapin, Nay? Ikaw, wag ka na nga magsinungaling. Nay, Alam mo, pinagbigyan kita. Dahil Nay, sabi mo, tuldukan na. Nay, Sabi mo, tuldukan na. Pero hindi ka tumitigil. Hiyang-hiya na kami sa mga tao. Kami nga tumitigil na. Wala po akong Itigil sinasabi mo na na. Wala kaming kinukuha sa yung pera kahit kailan. Hindi ako nangutang sa iyo. Nag-usap na po tayo ngayon. May video po ako dito, record sa inyo. Pumunta po kayo sa bahay ko para Kaya kita pinausap. Dahil sabi ko sa iyo, tumigil ka na sa kakano dahil sobra na kaming kahiya-hiya. Lagi sinasabi mo na lalaban ka dahil may pera ka. Okay. Hindi kami lalaban sa iyo kasi wala kami pera. Kaya napilitan na kaming lumapit dito. Kahit kararating ko lang galing sa probinsya, di ba, Nay? Paano ko makakapagsalita sa mga tao? Hindi ako ganun, Nay. Bagkus tayo pa ako magtutulungan sana kasi Diyos magkapit-bahay ko, lang tayo. talaga ikaw talagang tao ka sa talaga ng sinungaling, no? Hindi mo nga nagawa na magkapit-bahay tayo. Hindi mo nga nagawa na magsabi sa akin na inahatid sundo mo pala yung apo ko. Naglalabada pa kami sa'yo. Bakit si Garrett? Wala pa akong ginagawa masama, Nay, sa inyo, Nay. Wala kang ginagawa masama sa akin, pero sa apo ko, anong ginagawa mo? Wala ko naman ako ginawa sa kanya sa apo mo, Nay. Diyos ko po, Ginoo. Naku, wag mo idama yung Diyos dito. Samantala, ikaw ang matanda. Pwede mong sabihin sa bata na ayaw ko, hindi kita ihatid sundo kasi baka magkaroon ako ng kaso tsaka hindi alam ng lula mo. Magpaalam muna tayo. Okay. Hindi nga Nay, sinabihan ko na yan, Nay. Matigas lang po talaga ang ulo si Nigra, Nay. Teka muna, makinig ka rito. Sir, matigas ang ulo. Ikaw matigas ang ulo, bata ito. Alam mo naman na minor de edad, ikaw dapat ang lumalayo. Ang tawagan nyo, asawa. Hindi po, siya po nagtumawag sa akin po, sir. Hindi po ako, siya nagchat-chat po. Kaya nga, pag manindig ng balahibo mo, dapat i-block mo na siya. Huwag mo na siya entertainin kasi bata nga. Opo. Pinila ko na po siya. Gumagawa po siya ng madaming account po, sir. Tapos, ganun pa rin ang ginagawa. Hindi na matahimik. Hindi ako pinapatahimik, sir. Kaya nga, sir, halimbawa na lang, totoong sinasabi mo, kunyari na lang. At Opo. alam mo na hindi pwede kayo'y magkakarelasyon dahil minor de edad at 14 anyos lamang siya. Ikaw na ang mag-adjust. Opo, sir. Hindi siya mag-adjust, ikaw. Opo, sir. Dahil kung hindi, pakukulong kita, sir. Sir, huwag naman sana, sir. Kasi nagbabakasyon ko lang, sir. Galing nga ibang bansa. Nagpapahinga po ako dito, sir. Wala naman ako ginagawa, sir. Ay, nako. Sandali lang, sir, usapin natin si Attorney Garrett. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Nandito yung lola kasama yung 14 years old at itong si 14 years old, ano ba matatawag dito? May mga chat na makikita itong si 42 years old Yes, na si Julius at itong 14 years old. Base sa text, sila ay magkarelasyon sa mga chat. Asawa ang tawagan. Mahal, asawa. Yes po, sir. Matigas ang ulo nitong si Julius. Although sinasabi ni Julius, ang matigas ng ulo itong bata. So, ano yung pwedeng gawin natin para itong si Julius madala na at hindi na entertainin kung totoo man hinabol-habol siya nitong 14 years old?
Okay. First and worst that we can do is if we can prove there is a sexual relationship between the child and the adult. Since siya po ay 14 years old, pasok po ito sa tinatawag nating statutory rape. Naku. Simula po nung napasa na yung Republic Act 11648, tumaas na po ang age of statutory rape to 16 years old. And so, 14 years old po itong bata. If there's any sexual relationship, the child can just testify in court na meron po, then that will be sufficient for statutory rape. Pero kung sa ano lang, sa chat, kung sa chat lang naman, yun lang naman po ang hawak natin and wala pong sexual relationship, it can even tantamount to child abuse. Okay, sandali po. Neng, nasabi ni Lola sa research namin, mga researcher, nagyayakapan daw kayo, naghalikan? Opo, niyakap niya po ako. Tapos parang yung labi niya po dumapis po sa pisngi ko po. Yung parang nahalikan niya po ako sa pisngi. Yung labi niya dumampi sa pisngi mo? Opo. Okay. At niyakap ka niya? Opo. Yun lang, may nangyari pa bang iba? Wala na po. Palagi niya ba ginagawa yon? Hindi naman po. Pag yung gumala lang po kami. Anong ginawa niya nung gumala kayo? Yun lang po, niyakap niya lang po ako. Pagkatapos hinalikan kanya sa pisngi? Opo. Tapos umuwi na po. Ano? Tapos umuwi na po. Okay. Ayan, Atty. Garrett. Yes po, Senator. It would look like po siya, Sen, no? Wala naman pong sexual contact because yung paghalik, hindi po siya contemplated as sexual conduct under our laws. So, malalaglag lang po siya sa Section 10 o yung other acts of neglect, abuse, cruelty or exploitation. Doon po sa child abuse law natin, RA 7610 po. Okay. Neng, Po. layuan mo na rin itong si Julius kasi makukulong ito. Opo. Makakasuhan ng child abuse kasi nga minor ka. So dapat dalawa kayo tumigil na. Dahil kapag hindi, itong si Julius may kalalagyan to. Opo. Nag-gets mo? Opo. Wag na mag-aral ka muna. Opo. 'Di ba? Anong grade ka na, Neng? 7 po. Grade 7. Oh. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Pag tapos ka, maraming lalaki diyan magkakagusto sa iyo, liligaw sa iyo. Wag ito. At hindi ngayon. Opo. Okay? Julius, Sir Rapi, nagigiusap po ako, Sir Rapi. Sana po, patawarin nila po ako. Ako nananahimik na po. Nagpapahinga lang po ako dito. Wala po akong ginagawa masama, Sir. nga po. Well, pwede nga na po child abuse kasi yung yakap at sa kahalik, hindi naman sexual raw yun. Hindi ko po hinalikan po yan, Sir. Sila po violation. gumagawa po, Sir. Oh, sinabi ng bata Sana po, ano po, Sir, kausapin ng maayos, Sir. Wala akong ginagawa. Tumutulo lang po ako, Sir. Umuwi ako ng Pilipinas para mapagpahinga kasi stress ako. Pagdating dito, iiwasan ko na po kamo siya para tahimik na po ako. Yun ang gusto ko. Iwasan niyo po siya. Opo, nagpabarangay na po kami. Nagkasulat doon, iwasan. Ginawa ko po. Nagbakasyon na po ako sa probinsya para maiwasan. Pagdating dito, tunong pa rin, Sir. Ganitong gawin mo, Sir. Sir, lumayo ka na lang, Sir. Tumira ka na lang sa ibang lugar, siguro. Kasi itong bata, mukhang, base nga dito sa mga chat, mukhang talagang may crush sa'yo. Ikaw mag-adjust. Nagugupit po ako minsan dito tuwing linggo lang kasi pangkain ko lang sana kasi nandito po ang pangkabuhayan ko, Sir. Okay. Well, i-block mo siya. Opo, Sir. Ginawa ko naman po, Sir. Ginawa ko na. Noon pa. Ngayon, kapag niyaya ka niyang pumasyal, wag mong samahan. Layuan mo na siya. Opo, Sir. Lalayon ko yung bata na yun, Sir. Okay, sandali lamang. Maria Cristina Ilagan, Head, MSWD Naik Cavite. Magandang hapon po, Ma'am Cristina. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Opo, Ma'am, siguro kayo po ay pwedeng tumulong dito. Gawan niyo po ng assessment itong bata, counseling. Mukhang naliligaw itong bata. Hindi niya alam kung ano yung tama pa o mali. Pagdating sa relationship. Ano po? Aha. Okay. And then siguro po makipagtulungan kayo sa barangay para bigyan na rin po official ng yung ano ba tawag ito, yung
para hindi na makalapit itong si Julius. Protection Order. Barangay Protection Order. Protection order po. Opo, ma'am. Opo. Ano? Sir, ang ano po sana po, kasi si nanay po, si Lola po, ay wala po lugar na tuluyan dito sa NAI. Baka po, ano po, kung saan po siya pwede pa kung makatuloy o mapuntahan. Kasi po hindi naman po nila bahay yun. Sila po ay nakikitira lamang. Ang ano ko po sana ay kung may kamag-anak sila o pwedeng ibalik po siya para malayo siya doon. Wala po. Sa lugar na yun. Sir. Wala. Wala po. Saan ka nakatira ngayon, Nay? Doon po sa Naik. Sino pong kasama niyo doon? Sila lang po magkapatid. Mulat sa pool po, sir. Doon kayo nagtitinda? Naglalako po ako, sir. Ano nilalako niyo po na? Kakanin po. Yun Okay. po yung sinusuporta ko sa kanilang magkapatid para lang po sila makapag-aral. Kasi wala naman po natulong sa akin. Sige, tutulungan ko kayo, Nay. Pupundahan ko po. Salamat. Bibigyan ko kayo ng puhunan para sa inyo pong Kasi po, pagtitinda. sir, kaya parang gusto ko na rin po sana doon, sir. Kasi magkapit-bahay lang po kami. Ito po yung apo ko. Naniwala naman po ako na umiiwas yung lalaki. Kaso lang ito po yung apo ko. Pag nakikita po yung lalaki, parang nawawala po siya sa sarili. Parang pag sinasabihan, parang lumalaban po siya sa akin. Ma'am Christina, Yes, sir. baka meron kayo dyan mga child psychologist na tulungan itong bata. Bigyan ng maayos na counseling. Mukhang patay na patay ata itong bata dito sa 42 years old. Rain Love po. Opo. Sige po, sir. Ihahanap na lang po namin sila ng counselor po na magte-therapy po sa bata. Nakahandle na ho ba kayo ng ganitong klaseng kaso po, Ma'am Christina? Parang wala po kaming ganyang kaso na 42 years old at 14 years old po. Hindi, maski na po yung minor de edad ba na nagkagusto po sa mas nakakatanda sa kanya at hinabol-habol. May ano po, may ganyan pong issue pero i-refer po namin sa Child Protection Unit po para po sa tamang counseling po. Ayun, doon niyo po pala i-refer to sa Child Protection Unit. Ano po? Opo. Ang ano lang po namin sana, sir, ang concern po namin kasi wala po, sina Lola po kasi ay pinaalis na rin daw po dun sa bahay. Kaya po ang concern po namin, mapalayo din po siya dun sa lalaki. Okay. Yun po sana, isa ho na. Sige, ganito gagawin natin, Lola, ano? Opo. Pupunta tayo sa MSWD. Opo. Gagawin din kayo ng assessment at ako po ay personal tutulong sa pangkabuhayan. Maraming Kung kinakailangan sir. tirahan, Opo, sir. ilayo ko kayo sa dito sa kay Julius. Kaya ito, sir, gusto ko po silang mag-aral. Gusto ko po makatapos. Sige po. Yun po yung pakiusap ko lang habang nabubuhay pa po ako. Narinig mo yun, Neng? Gusto ko lang po. Kita May mo? edad na po ako, sir. Mag-66 na po ako. Kahit po nalulumpo ako. Gusto ko lang po mag-aral sila magkapatid. Dahil ako na lang po talaga, sir. Alam po ng mga tao doon sa amin. Sige po, Lola. Kaya Tutulong po sabi kami. ko, Diyos ko, Tutulong po kami. Ako po, tutulong. Sisiguraduhin ko po na magkaroon po kayo ng additional na puhunan para sa inyong paninda. salamat po, sir. At yung inyong pong tirahan. Kami pong gagawin ng assessment kung saan po nababagay sa inyo tumira. Ano po? Sige po, Ma'am Christina, pupunta po kami sa inyo. Ano? Sir, opo, sana po ay meron naman pong mga housing project po ang Municipality of Mayor. Baka po pwede pong susulatan niyo lang po ang Mayor. Ayun naman pala, may housing project. Oh, Nay. Baka po, sir, sulatan niyo ang Mayor namin para po ma-request niyo po para po siyang matransfer ng ibang area. Oh. Ibang Wala. barangay po. Sige, Baka pwedeng susulatan ko po yung LGU nyo para... Opo. Address Yes. po sa Mayor. Opo. Address niyo po sa Mayor po. Tapos po, para ma-request po siya ng ibang area po kung siya po ay nasa barangay Molino po o Malaining Bago ay ilipat po siya ng ibang barangay. Malayo po doon sa perpetrator. O sige po. Ganun Sulat lang, lang Lola, ano? Opo. Sige po. Baka pwedeng sulatan niyo. Yun lang po yung request ko. Masulatan niyo po. Opo, gagawin po namin agad-agad yan. Ma'am, Opo. salamat po sa inyong suggestion. Napakaganda Opo. po niyan. Okay, we will.
O sige, tapos Nay, pag nahanapan na naman kayo ng magandang tirahan through the help of the LGU, Opo. ako naman po itutulong sa puhunan. Salamat Okay? po. Sige. Neng, mag-aral ka na ha. Opo. Tigilan mo na itong lalaking to. Julius, sir, Sir, stop na talaga ha. Opo. Wag na. Pag chinat ka niya, i-block mo. Opo. Diba? Kung hindi, magpalit ka ng ibang numero. Opo, sir. Gagawin ko po yan sinabi niyo, sir. Para sa kapakanan mo na rin to. Kasi Opo, sir. pwede ka pala mapailan dito ng child abuse. Opo. Dalayan ko na yung bata na yan, sir. Good. Layuan mo na. Layuan mo na. Dahil kapag hindi, unang-una, masisira yung pag-aaral mo. Pangalawa, makukulong itong si Julius. Ayaw mo naman siguro makulong siya, no? Ayaw po. Ayaw mo? Sure ka ayaw mo siya makulong? Ayaw. So kung ayaw mo siya makulong, layuan mo siya. Kasi pag hindi mo siya nilayuan, makukulong to. Opo. Alam mo na yun, ano? Opo. Sige, tutulungan ko kayo, lalo ni lola mo, magpakabait ka na, layuan mo na itong si Julius na ito. Sige, Julius, layuan mo talaga, ingat ka na. Opo, sir. Opo, lalayan ko pa talaga yan. Promise ko yan. At saka tumigil Attorney ka Garrett. na rin. Tumigil ka na kasasabi sa mga tao. Iyang-iya na kami. Pinagmamalaki niya? Opo, sabi niya sa akin, lalaban naman daw po siya dahil may pera naman daw siya. Sabi ko, Ay, walang yakang lalaki ka. Bakit mo sinabi yun na lalabanan mo? Si Lola, dahil Wala mapera ko, ka. Nay, wala ko sinabi, Nay. Wala ko sinabi. tawarin ka. Talaga lahat. Hindi mo talaga Nay, inaamin. humingi na ako ng sorry. Nay, Alam humingi na mo, ako ng Sandy Nay. Boy. Sorry na. Nay, Nasa sorry harapan na tayo po, ni Nay. Senator. Wag na tayo magpaano-ano pa. Kagaya niyan. Wag mo sabihin, hindi mo rin aaminin na sinabihan mo yung bata, gagalitin ako. Ano ba sabi ko sa'yo, Sandy Boy? Hindi Wala ka ba po, naawa Nay. sa akin? Matanda na ako. Tusan mo yung Wala apo po, ko Nay. para maging Wala malaya po, kayo. Nay. Eto, may ebidensya ka dito. Binigyan mo pa ng number para pag nalayas yung bata magkikita kayo, tatawagan ka, o sabihin mo hindi totoo. Sa barangay Ay, nga, hindi. sinabi yan, di ka nga umimik Huwag mo utusan ng bata. Nalayasan ako kasi matanda na ako. Sila na lang kasama ko. Patawad, Nay. Sorry po, Nay. Sorry po. Sorry po, Nay. Tahimik na po tayo, please po, Nay. Ikaw ang dapat manahimik. Hindi, dahil kami Opo, tahimik Nay. lang kami. Opo, Nay. Wala kaming kibo. Kami na nga, hiyang-hiya na nga ako sa pinagagawaan nyo. Tinitiis ko. Kailangan ko maghanap buhay para sa kanila. Kaya tama ka na rin. Tumigil ka na sa kahihingi mo ng sa ibang tao. Nandito lang ako. Kausapin mo ako. Opo, Nay. Humingi na ako Usapin ng mo pag-isya, ako. Nay. Hindi na po ako hindi naman ako salita kahit wala akong ginagawa. Hindi na po, Hiyang-hiya Nay. na ako. Lumalakad daw ako. Walang kulo. Dahil Nay, tama ka, naghahabol Nay. Sorry sa'yo na- yung apo ko dahil hindi na virgin. Bakit? Ako na lang. Sandali po. Sir, bakit mo nasabi na hindi na virgin itong si Neneng? Alam, Nay. Sir. Wala akong sinabi po ng gano'n, sir. Binabaliktad naman nila ako, sir. Totally. Ako pa tumulong sa kanila. Pero bakit ganito ang batas, sir? Ako pa yung binabaliktad nila. At saka Ako nagbigay sa kanila ng tulong, ano sir. ba ang tulong na ginawa mo sa amin? Sabihin mo, noon sasabihin mo na dito sa nasa bata ibang na may binigay ka ng bansa 2,000. Sinasabi mo may utang ako sa iyo ng 4,000. Hanggang ngayon may utang pa. Okay. Kailan? Lola, ganito na lang po. Ano? Kailan? Okay, Lola, nangako naman to na hindi siya ulit. Tapos tutulong po yung MSWD para Sige po. makakuha ng barangay protection order. At pag matigas pa ng ulo nito, then gagawa tayo ng hakbang. Attorney Garrett, Yes po, sir. pag matigas pa ng ulo nitong si Julius, so paano? Anong susunod na hakbang natin? Ang maganda naman po sa ating child abuse law, Senator, hindi kailangan yung bata ang mag-file. She can do it by representative. Kung si Lola po nakakita pa ng isang pagkakataon na sumuway po doon sa hinihiling nyo sa kanila, pwede pong filean na po talaga for child abuse. And then, maybe kausapin po natin yung bata. Sen, may nasabi kasi na hindi na daw virgin. Maybe that's an avenue we can explore na as of the moment, baka pinoprotektahan na po ng bata yung kanyang karelasyon. We'll look into it, Senator. Kaya nga, nirefer ko to sa MSWD Yes. para i-evaluate at i-assess. At the Yes. same time, bigyan ng tulong kung ano man pwede maitulong sa kanya. Chairman Cesar Masikat, Barangay Halang, Nay, Cavite. Chairman, magandang hapon.
Magandang hapon po, Sir Rapi. Opo. Chairman, Apa. willing naman po yung MSWD na tulungan itong bata. Kami rin po, susulat kami sa mayor para mabigyan siya ng matitirang ibang lugar. Kayo po siguro ay mag-issue ng barangay protection order na ito pong si Julius De Los Santos sinasabihan na wag na pong lumapit sa bata. Apo. Kanina po, sir, nung tumawag po ang staff nyo sa akin, agad ko pong pinuntahan yan. Opo. At hinanap kung saan nakatira at kinausap po doon sa hawa nila. Opo. Ang pag-uusap po namin, lalayuan na po niya yung bata at saka ikinuwento po sa akin niya yung mga pangyayari. Okay. Ang pag-iimbestiga ko po naman sa tingin ko wala po siyang intensyong masama talaga sa bata. Okay, sige. Well, sana po. Pero dapat hindi na niya po pinapatulan sa chat itong bata kasi nagkipag-chat sa bata, chairman may mga ebidensya rito. Tapos pinapasyal niya itong bata. Opo, inamin po rin niya sa akin yan. Kaya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Opo, sige po. Opo. Payuhan niyo rin po itong bata at saka pareho din, pati si Julius, pati itong si nanay. Tulungan niyo po, chairman, ha? Pupunta kami dyan. Sige. Salamat po, chairman. Salamat din po. Salamat. Magandang hapon po, chairman, sir. Magandang hapon po, sir. Okay, salamat po, Ma'am Christina Ilagan. Darating po kami dyan. Salamat po. Okay po. Okay Magandang hapon po. Okay. Julius, sir. Sir Julius? Opo, sir. Wag na talaga. Wag na talaga. Okay? Opo, sir. Lalayo na po ako sa kanya. Promise po yan, sir. Gusto ko pa rin makapag-abroad, sir. Very good. See? Opo, ayoko na po lang anong gulo. Gusto ko na tahimik. Kaya nga, mula ngayon, i-block mo na siya. O much better kung magpalit ka ng numero, ng cellphone number. Nagawin po. Para hindi ka na niya matawagan. Opo, sir. Opo, sir. Kapag nilapitan ka niya, ikaw ang lumayo. Lumayo ka, tumakbo ka, palayo. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Opo, sir. Opo, sir. Kasi yung pagpapatakbo mo palayo, ibig sabihin tumatakbo ka palayo ng kulungan. Di ba, sir? Tama? Opo, sir. Opo, okay, very good. Sige, Neng, iwasan mo na rin siya, ha? Opo. Kasi kung hindi mo siya iwasan, makukulong to. Okay. Wala nangyari sa inyo? Wala po. Sigurado ka? Opo. Malalaman yan pag pina-assess ka namin sa MSWD. Opo. Sure ka? Opo. Very good. Sige po. Sige, Nay. Sige Punta kay po. Odette. Tulungan namin kayo, ha? Maraming salamat po, Senator. Opo. Sige, Neng. Pakabait ka na, ha? Huwag mo lang suwayin mga utos ni Lola mo. Sige, magandang hapon po. Yan. Yung nangyari doon sa bata kay Neneng kanina, I think naghahanap siya ng fatherly figure. Yun po. Kasi wala na siyang tatay. Opo. Siya nanay. Kay Lola na siya. So, hindi siguro niya nakagisnan na may tatay Yes po. na nag-aruga sa kanya, nagmamahal, nag-aalaga. So, nakita niya ito sa katauhan nung si Julius. Pero hindi pa rin tama itong ginagawa ni Julius na yung bata, iba na yung feelings towards him. Yung feelings towards him is pagmamahal na kasi tinatawag na niyang asawa. Opo, tinawag niyang asawa po. Tsaka mahal ko. Mahal ko. Opo. So, puppy love, yung crush. Pag ganon, ang umiwas yung matanda. Yung bata, of course, pwede natin pagsabihan, pero walang magawa talaga itong si lalaki kundi umiwas ng gusto. Tama yung sinasabi ng mga netizen. Naghahanap ng pagmamahal ng isang ama. Correct. Nung pagmulat ng mata niya, wala siya nakitang tatay, fatherly figure, naibaling niya dito ay sa kapitbahay na naghahatid sundo. Diba? Sa eskwela. Yung screenshot nga po dito, Idol Rafi, tinawag po ng bata na mahal ko si Julius. At ang reply po ni Julius, mahal as in father. Ganon. Opo, as a father lang daw po. Anong sabi rito? Asawa't mahal ang tawagan. Ayan, sabi niya lang po, mahal ko. Tapos ang reply po ni Julius is mahal as in father. As a father lang daw po. Pero bakit niya kasi ipapasyal-pasyal? Yun nga, sir. Diba? Mahulog talaga yung loob ng bata. Kahit na sabihin natin wala talaga siyang intensyon.
Pero sir, meron dito, yun nga po, sin lang ang asawa ko, sabi po nung bata ni Nene. Ang reply po ni Julius, saka na pagdating ng tamang panahon. Naks. Pagdating ng tamang panahon. Yun po. Julius, nako. Ikaw talaga. Pagdating ng tamang panahon, parang ano natin? Kanta? Pagdating ng panahon, baka ikaw din at ako. Ayun yun, sir. Hindi pwede, Julius. Kung gusto mo, lumayo-layo ka muna. Talagang sobrang layo. And then, pag dumating siya ng tamang edad, ayun, kung magugustuhan ka pa rin niya, by that time, hindi na. Di ba? Kasi, puppy love na yung ang feelings niya towards you. Diba? So, dapat, ikaw yung pigil. Mantakin mo, papasyal mo, Hatid sundo pa sa school. Hatid sundo. Mahulog talaga yung kalooban ng bata. Hindi ka naman niya kaano-ano, sir. Maaaring nga siguro wala siyang masamang intensyon kasi nung niyakap niya, hinilik sa pisngi. Kasi kung meron din masamang intensyon, pwede niyang halikan sa lips. Opo. Diba? Sa pisngi lang siya umalik. So, mukhang umiiwas to. Kaya lang, para wala ng gulo, kasi itong si Lola, nanggaganaiti. Yan nga, sir. Umiwas ka dahil pwedeng magsampa ng kaso to laban sa'yo si Lola. Makakasuhan ka ng child abuse ng di oras. Diba? Opo. Etong si Lola talagang gigil na gigil. Lumayo ka na talaga sa apo ko. Yun po, kanina pa po emotional si Lola sa baba, idol. Ang gusto niya lang talaga, hindi naman niya po gustong masampahan ng kaso si Julius, lumayo lang po. Sabi ng mga netizen, gabayan. Opo. Si Lola po ay nagtitinda ng mga kakanin. Opo. Yun. So, busy siya sa pagtitinda para masuporta yung dalawang apo kasi may kapatid pa pala yun. Kaya nga itong si Julius pumasok sa eksena siguro para makatulong, magkatid sundo, nagka-crush yung bata sa kanya. Doon nagka-problema. Diba? So, iwas talaga. Sabi ko nga, takbo, Julius. Pag nakita mo, takbo. Palayo. Kasi habang tumatakbo ka, sabi mo, ay, tumatakbo ko pala yun ng kulungan. Tama po, idol.